We just arrived last night from Albay. At yan pala'y malayo. Pero kung magandang daan ayos eh. Ayos lang. Yung ganun may kinakakatulog na, bigla kang magigising ulit. Oh. Pero okay naman. At it was the first year anniversary. Sa Pio Duran, it is a town in Albay. And to those who doesn't know yet, we have daughter churches in Legazpi City, Ligao City, Tabaco City, sa Pio Duran, and then we opened at Naga City, at sa Birac, Catanduanes. So we're targeting the cities. And now we're about to open another daughter church sa Iriga. Di ba kayo natutuwa? Palapahan natin si Lord. Kaya kayo mga papasturin diyan, bilsan-bilsan ninyo, ha? At nang kayo mapili at mahirang at maipadala na. Okay. Ang title lang i-share ko sa inyo ay I Must Decrease. Pero bago po ako magpatuloy, kumusta po ba kayo? Amen. Amen. Saka sasabi nangyayari na. Kapag sinabi natin na we must decrease, parang hindi magandang pakinggan. Sanay tayo ng pabuti, payaman ng payaman, pabata. Lahat yun i-increase no? Ba't naman, Pastor, I must decrease? Para ganun. At sino ba namang may gusto na siya mababawasan sa halip na madagdagan? Pero, what if? Ito ang utos ng Diyos. John 3:30. He must increase, but I must decrease. Paano kung yan ang utos? Therefore, ay pag-aralan natin how to decrease. Okay, itong istorya. Si John the Baptist ay nagbabautismo. Then, nagkaroon ng pagtatalo ang mga disipulo ni John the Baptist sa ibang Hudyo dahil si Jesus ay nagbabautismo rin. Pero ang sabi ni Juan, John 3:30, siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. He must increase, but I must decrease. Yes, dapat tumaas si God. Pero Pastor, kailangan ba akong bumaba? Pwede bang pareho na lang kaming tumaas? No, hindi yun ang sabi. Ang sabi we must decrease. At hindi talaga tataas si God sa buhay natin kung mas nakikita ay ang tumataas tayo. Hindi tataas si God sa buhay natin kung ang gusto nating itaas ay tayo. Kung hindi nag-i-increase si Lord sa buhay mo, kasi ikaw ang ini-increase mo. So again, the title is, I must decrease. Isa lang po dapat ang sikat at hindi tayo yon. At malalaman mo kung sino ang pinasisikat mo. Pakinggan mo lang ang iyong conversations. Sa inyong kwentuhan, sinong sikat? Si Jesus ba o ikaw? Tingnan mo kung paano natin ipinapasok ang ating sarili sa kwento. Kahit hindi naman tayo kasali. Halimbawa, nagkakwentuhan, ganyan. Biglang papasok ka, kung sa akin nangyari yan? Kung ako ang nariyan? Bakit ito? Ay naipasok siya, hindi nga siya kasali. Siya pa rin ang bida Minsan, ang topic naman ay hindi na tungkol sa iyo. Pero ipipilit mong ipasok ikaw. O kaya naman, para hindi halata, mapapansin mo, hindi mo pinapasok ang sarili mo. Pero, tanungin mo, bakit kaya
sa kwentuhan, ganadong-ganado ka sa pagkukwento. Kasi, ang kwentuhan is indirectly tungkol pa rin sa'yo. Paano naman ho naging gayon? Hindi naman ho ako ang aking, ang pinag-uusapan naman nga, hindi na nga ako ang topic eh. Kasi, may kakaiba kang kwento. Kwento na hindi alam ng nakikinig. Ikaw lang ang may inside info. At sila'y nakikinig sa'yo. Sapagkat ang sinasabi mo'y ikaw lang ang may alam. So indirectly, ikaw pa rin ang sikat. Alam mo kung saan tayo mag-iingat? Just watch out. Tingnan mo pag ikay ganadong-ganado sa pagkukwento. On our way home here, yung ka naman sa haba ng biyahe, ang mga kasama ko si Jonas, si Brother Jonas. Narito ka Brother Jonas. Ayun. Si Jolimer. Si Brother Gani. Narito ka Brother Gani. Aba yun. At saka si Bonnie. Ay, nagtatraffic si Brother Bonnie. Ano ha? Praise God sa biyaya ng ating mga nagtatraffic at nag-aayos ng parking. Ay pag kami sinasabi sa inyo, susunod na kayo ha, dahil mahirap pagkasyay ng ating mga sasakyan, ay panay pandeklarasyon ninyo ng bagong sasakyan. Last Sunday, ang ating pong sasakyan, yung 4 wheels ay 163. Ang motor ay 93. Ang tricycle, 63. Yun po ang sasakyang nakapark. Kaya pag inaayos po nila, ang ibig sabihin, gusto nilang pagkasyahin tayo. Yung iba po ay nasa KFC. On our way home, kasama rin namin si Joyce. Joyce, nasaan ka? Yee! For a reason. Dahil po yung pastor natin, si Pastor Topper, ay kaibigan ni Joyce. At syempre, sinama ni Joyce ang kanyang kaibigan, si Bunch. Bunch, nandito ka, Bunch? Nasaan ka? Nasaan ka may Bunch? Iyon si Bunch. DSWD. Sa Polillo Islands. Okay. Syempre, nagkukwentuhan kami. Marami nang napagkwentuhan. Mamaya, biglang ginanahan. Ginanahan sa kwentuhan. Alam niyo ang topic? Yung mga barako. May kwento si Jolimer na siya lang ang may alam. May kwento si Brother Boning, siya lang ang may alam. Nag-iisip ako ng maikwento ko lang may alam. Parang ang akin, ilang beses ko na rin sinabi, kwentuhan, mga barako, di yan, ganyan. Hanggang sa mamaya, naramdaman ko, parang ang kabigat na ng pakiramdam ko. Sabi ko, teka. Bakit ka parang hindi si Jesus ang sikat dito sa ating topic na ito? Oo nga. Hindi natin alam. Oo nga, hindi na tayo ang topic sa pinag-uusapan. Ganadong-ganado tayo sa kwentuhan kasi we know something that they don't know. And indirectly, tayo pa rin ang sikat. Katindi ho pala niyan. Oo. If our thought now is we must decrease, kailangan talagang ang sumikat ay si Jesus. Alisin natin yung, kung pwede lang, ay wag na tayong sumikat. Kaya ang atin ngayong bukang bibig, si Lord naman. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord naman. Matagal nang ikaw Si Lord naman. Kaya ang topic natin ay I must decrease. Kailangan sa topic natin, isipin mo ilang beses sa isang araw na ang topic mo si Jesus. Yes, Pastor, ang topic ko si Jesus. And then, dadagdagan ko. Ang topic mo si Jesus at ganadong-ganado ka. Diba yun? Yung si Jesus ang topic mo at ganadong-ganado ka. Alam ganin nyo sa kwentuhan pag ganadong-ganado. Yung nagsasalita pa lang yung kausap mo, gusto mo nang putulin at ikaw naman. Yun ang ganadong-ganado. Now, this is the question. Bakit ba gusto nating tumaas? Simula nang magkasala at mapahiwalay ang tao sa Diyos, masakit mang pakinggan, nakuha po natin ang karakter ni Lucifer. Si Lucifer na bumagsak sa pride. Si Lucifer na lagi nagnanasang tumaas. Isaiah 14 verse 13.
Tingnan ninyo ang sabi ni Lucifer. You said in your heart, I will ascend to heaven. Taas na naman, ha? Above the stars of God, I will set my throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. Di mo napapansin? Puro taas ang gusto ni Lucifer. Verse 14. I will ascend above the tops. Ako'y tataas, lampas sa mataas. Ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Iyon. Anong resulta? Isaiah 14 verse 15. But you will be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Yan po ang destiny ng lahat na gustong tumaas, pababa. Bakit ganon? Bakit talamak ang pride sa lupa? Kasi na-catch ng fallen man ang karakter ni Lucifer. John 8:44. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. Sakit. Ito ang hindi alam ng marami na minsan ang ating ipinupush ay hindi agenda ng Diyos. Ang ipinupush natin ay mga bagay na desire ng kaaway. Kaya ngayon ang ating bukang bibig, si Lord naman, si Lord muna, si Lord naman. Kasi without even knowing it, naging default mode natin, we are pushing our agenda, our interest. Isa pa huli naman ni lahat ay mawawala, iisang matitira. Ang matitira lamang ay kaharian ng Diyos. Lahat ng kaharian, kahit pa yan kaharian mo sa bahay, kaharian mo sa negosyo, kaharian mo sa karir, kaharian mo sa politika, kaharian mo sa henerasyon. Ano mang kaharian niyan ay mawawala, isa lang kaharian ang matitira. Yan ay kaharian ng Diyos. Kaya ngayon pa lamang, if you want to be intelligent and smart, ang iyong i-push na agenda at interest ay kaharian ng ating Diyos. Because He is the one who will stay and His kingdom is the one that will remain. Now the question is this. Bakit kaya ang ating ipinupush ay ang desire ni Lucifer? Hindi ko naman pinupush ang desire ni Lucifer. No. Pag hindi mo pinupush ang desire ng Diyos, then you are pushing somebody else's desires. Ito ang reason kaya talamak ang pride sa lupa. Yang pride na yan ang ginagamit ng kaaway para maipush mo ang desire niya. Pride ang reason kaya mabilis tayong mag-accuse. Mabilis tayong mag-judge. Why? Kasi in doing so, tumataas tayo. Please, be aware ha. Once ikay nag-accuse na, ay ikaw, yan yatang ginawa mong yan may haring, parang napaka-selfish mo naman eh. Ayan naman yan. Basta ikay nag-accuse at nag-judge, be careful. You are acting on the character of the devil. Why? Dahil ang Panginoon, He does not judge. Not yet. Yes, dadating ang panahon, huhusga siya. He will not be the Savior anymore. He is the Savior, but He will not use that role. He will be the judge. Pero sa ngayon, sa panahon ng church age, na we are under grace, hindi pa siya judge. Kaya pag tayo nag-judge, we are not acting on the character of our God. Again, the question, bakit hindi natin dapat itaas ang ating sarili? Why is it that we must decrease and He must increase? Ito po ang reason. Kasi Diyos lang ang mataas. Siya lang ang worthy to be lifted up. Kaya one of His names is the Most High God. Most. Ibig sabihin, pinaka na yun. The Most High God. Yan ang sinasabi, the Most High God, the Almighty God, the Most High. Bakit hindi sinabing yung, the medium high, o kaya the Most High. So anyone here that will talk
na siya'y mataas is challenging the Most High God. Iisa lang ang mataas, hindi ikaw yon, hindi ako yon. Kaya once we're lifting ourselves up, we are challenging the Most High God. Sa harapan ng Diyos, mahiya ang sinumang magmamataas. Ang katulad nito ay pinagmamalaki mo ang iyong 500 square meter na nabili sa pueblo ninyo at nagmamalaki ka kay Bilyar. Tataas ang kilay ni Bilyar. Ano ka pinagsasabi nito? Bakit? Hindi naman ikaw ang the most high realtor eh. Bilyar is the most high realtor here in the Philippines. So isipin mo kapag nagmamalaki ka at tuwing naman tayo magsasalita, ayan ay sa harapan ng Diyos. Wala kang sinalita na hindi pakinig ng Diyos yan. At isipin mo kapag laging itinatas mo sarili mo, ay para namang hinahamon mo on the most high God eh. Ito ang reason kaya ibinabagsak ng Diyos ang mapagmataas. At itinataas ang mapagpakumbaba. You get me? Are you there? Nakakapagod ang pagmamataas. Ang pride ay parang balon na walang ilalim. Buhusan mo man ang buhusan ng tubig, hindi mapupuno. Itaas man natin ang ating sarili, hindi naman yun ang gusto ng nakakarinig. Maliban niyang kausap mo ay tunay na nagmamahal sa'yo or tunay na sipsip sa'yo, makikinig yan. Bakit? Wala pong may gusto na makinig sa mayabang. Tama ka? Kung ikaw enjoy na enjoy sa nagmamayabang, palagay ko may vested interest ka, uutangan mo yan. O kaya naman, mahal na mahal mo yan, kaya miski anong sabihin, ini-encourage mo. Ay, kagaling! Ay, kagaling mo ka! Pero generally po, kapag kami nagmayabang, yay ngingiti at sasabihin naman ng isa, dumali na naman, signal number 4 na naman. O kaya malayo-layo pa yan, si mahangin. Walang may gusto sa mayabang. Sabihin mo sa katabi mo, walang may gusto sa mayabang. Alam mo yung hindi nagsalita, yun ay mayabang. O kunwari hindi tayo mayabang, sabihin mo sa katabi mo, walang may gusto sa mayabang. So, hindi matanggap ng isa eh. Parang realization talaga ba? Ibig mo sabihin yung aking mga pinagmamayabang, hindi nila gusto sinasabi ko? Ibig mo sabihin sila'y nakikinig pero sa totoo ayaw nila? Ibig mo sabihin pinagtitiisan lang ako? At alam mo ang tendency ng mga pinagyayabangan? Binababa ka. Pero yung sabi, alam mo yung pinagsasabi na, miski ang kalahati yabang, talagang mga ayos din naman nga eh. Hindi kayo medyo pinuput down pa rin. Alam mo, napakaganda ka ng simple. Napakaganda ka ng yung i-target natin yung simple. Yung wala kang sinasabing something about you that will lift yourself up. Kahirap ho. Oo, try it. Sasabihin ako sa iyo, ha? Huwag kang mag-alala. Kung talagang merong something in you na kapuri-puri, may magtataas sa iyo. Huwag mo lang naisin. Kung talagang may kapuri-puri sa iyo, relax ka lang. Merong hindi makakatiis. Ay, naku, wala kang sinabi dito. Ito talaga. Kung bakit ang mga tao, itinataas nila yung hindi nagmamataas. Hindi mo napansin, pag merong, talagang bilib ako doon. Itinataas nila yung mapagpakumbaba. Now, bumawi tayo. Sabihin mo sa katabi mo, gustong gusto ka nila. Kasi ikaw ay mapagpakumbaba. Siya magsisi na, ikaw nagsinungaling. Sabi ng Proverbs 29 verse 23, a man's pride will bring him low. But low.
Law, parang batas eh, ano? Ulit. A man's pride will bring him law, ba't kapareho din? But a humble spirit will obtain honor. Ay, ang pride ng tao, magpapababa sa kanya. A humble spirit will obtain honor. Mas nakakakatch ng attention sa akin ng mga humble. Ay, gustong-gusto ko sila kasi gustong-gusto kong gayahin sila. Kaya pag nakakakita ko ng humble, tuwang-tuwa ako. At pag may kasama naman akong mayayabang, sinasama ko sa life group ko. Mga life group ko, ha? Hindi totoo yun. Hindi, masasaya kami sa life group. Napakasasaya. Sa kukulit ng mga kasama ko. By the way, ha, 2026, ikaw ay magkakaroon ng iyong life group. 2026, ikaw na walang life group, sasama ka. Yan. Bakit? Kasi si Lord naman. Kasi for a very long time ay hindi si Lord. Sabi ko sa inyo, ang hindi alam ng mayayabang, ang recognition hinahanap nila, ibibigay din naman sa Kanya. Proverbs 27 verse 2, let another praise you, and not your own mouth, a stranger, and not your own lips. Hindi man ipagmalaki ang anuman, kung tunay na yan nagkapuri-puri, may ibang magmamalaki sa iyo. Ang problema sa pride, hindi natin alam na meron tayo nito. Ulitin ko. Ang problema sa pride, hindi natin alam na meron tayo nito. Alam mo ka, hindi ho, yun ang problema. Pero, mas malaking problema ay yung alam mo na, pero hindi ka bothered. Mas malaking problema yon. Ho? Yung alam mo nang ikaw itinatas mo sarili mo at hindi ka bothered. Kasi kultura sa inyo eh. Normal sa inyo eh. At walang nababothered. As if ito'y bagay na hindi kailangang baguhin. Pero let me read to you 1 John 2:16. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and pride of life is not from the Father, but is from the world. Ang pride of life is not from the world. Kaya tingnan mo ha, if you are talking about somebody else, at in a negative way, and it is translated as chismis, that, my friend, is pride working in your heart. Pwede naman siguro pag-usapan mo ibang tao, siguraduhin mo lang na maganda. Ano? Sa bagay, hindi ito nangyayari sa JA1 Rosario. At hindi nangyayari sa online. May narinig ako. Na ang chismis ay nakakapasok minsan sa church. Sa mga prayer warriors. Ito may napanood ko lang. Sila'y nakaupo at sabi, mga kapatid, ipanalangin po natin ang ating kapatid. At nagpray na. Tinatas po namin si Sister, banggitin natin ng kahit anong pangalan, Sister Jane, na siya po ay nagkakaroon ng problema sapagkat siya'y nahuli ng kanyang asawa. Pero kanya rin pong tinatago. Aba, ay di kayo alam na ng buong kongregasyon. Ay sabi nung nagpe-pray. Tapos sabi, tapos. Ano nangyari pagkatapos? At sinabi lahat ng detalye. At pagkatapos mga kapatid, buong puso po nating ipag-pray ang ating kapatid na sumasala sa landas. Manalangin tayo. Kung ako'y nandoon, sasabihin ko, sige, tayo munang manalangin para sa ating sarili. Mga chismosa tayo. Ang problema, kapag hindi natin alam na mali, sa hirap, we will continue. Lalo't kultura. At sa hirap baguhin ng napakatagal ng ginagawa. Bakit? Pag matagal ng ginagawa, hindi nila alam magkwentuhan ng hindi chismisan.
Pag yan hindi nagchismisan, wala silang mapapagkwentuhan kasi hindi sila skilled magkwento ng magagandang bagay. Wala dito noon. Nasa ibang church yun. Ipag-pray natin sila. Ang problema sa pride, hindi natin alam na meron tayo nito, pero mas malaking problema ay yung alam mong mataas ka at hindi ka bothered. Alam mo ba yung pride of life, kung anong ibig sabihin yan? It is a feeling that you are better than the others because of. I'm better than them because I am, I graduated. I'm better than them because I'm more talented. I'm better than him because I am gifted. I am better than her because I am more skillful. I am better than them because I am richer. I am better than them because I drive a better looking car. I'm better. Iyon po ang fuel ng pride of life. If you think you are better than. Anong sabi ng Diyos? Ito ang sabi ng Diyos. Philippians 2:3. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Ituring mo ang iba na mas magaling, mas mabuti kaysa sayo. Ituring. Bakit? Kasi minsan naman talaga ikay mas magaling. Pero ang puso mo ituturing mo sila'y mas magaling. Ay sa hirap. Bakit? Ay sanay tayong mas magaling eh. Tapos ituturing ko silang mas magaling. Pero yun ang utos ng ating master, ituring mo yung iba na mas magaling kaysa sayo. Again, ako'y malimit magpatingin eh. Tingnan mo yung katabi mo na hindi mo tiningnan kanina. And then, isipin mo, wag mo nang sabihin, isipin mo, mas magaling ka kaysa akin. Inisip mo now, itong mas mabigat. Sabihin mo na ngayon, mas magaling ka kaysa akin. Nasaktan ka? Kasi pag nasaktan ka, nagsisimula ka ng makamukha ng Panginoon. Lalo totoo, ha? Are you there? Ito po. Ito ang ating mindset. Hindi natin pag-aari ang anuman para maiwasan natin to think higher than the others. Ito ang mindset. Hindi natin pag-aari ang anuman. Ito'y pinagkatiwala lang sa atin. Hindi natin magagawa ang anuman. Binigyan lamang tayo ni Lord ng kakayanan. Then, wala kang may pagmamalaki. In-empower ka lang, kaya magaling ka sa math. In-empower ka lang ng Holy Spirit, kaya ikaw ay magaling sa mga kutkutin, sa mga pag-aayos ng makina. Ako kasi magaling eh. Magaling ako sa makina. Alam kong buksan ng hood. Yun na yun. Titingin ako kasi yun ang nakikita ko na ginagawa nila. At pagka 5 minutes, tatawag na ako. BJ, mindset, hindi natin magagawa ang anuman kung hindi tayo bibigyan ng Diyos ng kakayanan. So kung meron kang magaling doon, kung saan man, wala kang gagawin kundi purihin ang tunay na mataas. Kung ikaw ay bumili ng magandang sasakyan at meron kang magandang bahay, wala kang pupurihin kundi ang Panginoon na nagbigay sa iyo at pasalamatan siya araw-araw tuwing makikita mo. Pag sumakay ka sa iyong magandang sasakyan, salamat Panginoon. Kahit pa alam mong ikaw ang nagnegosyo, naghirap, ikaw ang nagsakripisyo para dito, in-empower ka lang ni Lord kasi maraming kapareho mo na nagtrabaho, naghirap at mga skillful pero hindi nakuha kung anumang meron ka. Kaya meron ka na yan, ikaw ay in-empower lang ni Lord. Kaya tuwing sasakay ka sa magandang sasakyan, tuwing papasok ka sa magandang bahay, tuwing makikita mo kung ano man ang meron ka, pasalamatan mo at itaas, the Most High God. Alam ko namang dito ay tumigil na, Sino?
Yung mga nagsasabing, ay, sa bait ng sasakyan kong iyan, wala talagang aksidente sa bait. Sabi ko, si Mano. Kaya naman, pag ang mindset mo ay pinagkatiwalaan ka lang ng kung anumang meron ka, negosyo, empleyo, anuman, kung pinagkatiwalaan ka, pag sinabi ng nagtiwala sa iyo, dalhin mo ang ikapo. Dalhin mo. Dahil hindi yan iyo, pinagkatiwalaan ka lang. At kung ayaw mong dalhin, alam mo ang sinasabi mo o ginagawa mo, iniiyo mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Nakakatuwa din yan sa dedication ng bata. O di meron diyang mga tanong okay, are you deciding to dedicate your child to the Lord? Sabi noong mag-asawa, yes, Pastor. Etong sunod na tanong, do you promise na kapag dumating ang time at sabihin ng iyong anak na siya'y magmimisyon sa Bira, Catanduanes, siya ba'y papayagan mo? Sabi naman nung amay, yes, Pastor. Sabi nung ina, abay, dedication lamang, hindi na makaya Talaga pong nangyari sa tunay na buhay. Sila po ay nasa tabako na ngayon. Abay, hindi talaga masabi Alam mo yung mga mother, binigyan ng kakaibang connection sa kanilang anak, gustong alagaan. Inuulit ko. Sabi ko, kung dumating siya sa panahon at sabihin Inay, ako'y maglilingkod, magmimisyon ako sa ganyan, papayag ka ba? Sabi, hindi talaga tumawa na lang, naganyan pa yun. It is an indirect way of asking, tinatanggap mo bang pinagkatiwala lang sa iyo ang anak mo? Yun. At pag sinabi ng may-ari na, yung anak ko ay gagamitin ko para i-push ang aking interest at ang aking agenda, payag ka ba? Ay pag ayaw mo, anong sinasabi mo? Iniiyo mo yung pinagkatiwala sa'yo. Ganon din ang tithes. Ganon din. Pag sabi ng Lord, bring your tithes into the storehouse so that there will be food in my house. At ayaw mong ibigay ang pinagkatiwala lang sa'yo. Okay? A closing prayer. Ilagay ang sarili sa dapat na katatayuan. John 3:30. Siya'y kailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. Lucifer thinks he was better than where he was at that moment. Ang thinking ni Lucifer, mas mataas dapat siya kung nasaan man siya, mas mataas siya. He needs to go higher. Pride is so deceitful. Naniniwala ngang better siya. Ito ang mga pagsubok ng mga yung mga second man, yung bang merong boss, siya nang sunod. Yan ang pagsubok nila. Bakit? Dumadating sa puso nila na I could do things better than my boss. Dumadating sa puso nila, I am better than him. Okay, siguro nga. Pero hindi ka doon nilagay At ito po ang aking sasabihin sa inyo. Laging sasamahan ni Lord ang inilagay ni Lord sa tayo. Bakit? God is a God of order. Ayaw ni Lord ng walang kaayusan. At ang isa pa, this I notice, meron talagang tao na mas effective na number 2. Pag ginawa mong number 1, gulo. Hindi siya effective doon. So you must know your role. Wala pong mababang role. Meron lamang role na akma sa'yo. Okay? At ito rin ang napansin ko pagdating sa kaharian ng Diyos. Title is not important. Title is not important. What is important is you do what God has told you to do. Yun ang importante. Nung pasabi ko, walang sabi ko doon sa ating mga daughter churches, sabi ko, wala ako ditong mga interest na kung ano-ano man. Inyo yan. Ikaw, dadating araw, ikaw ang provincial pastor. Ikaw, dadating ang araw.
Hindi ko naman sinasabit, baka tumaas ang ano. Ibig sabihin ko yun ang nasa isip ko. Wala akong anumang thinking na magiging ako. I don't want title. I just want to do what I have to do. Title is not important. Amen? Alam mo, pag ang thinking mo, mangyari ang kalooban ng Diyos, magawa ang kanyang agenda at ang kanyang interest, you will go there. Alam mo, pag ako'y pupunta na sa Albay, pinipigilan ako ng asawa ko. Papa, huwag ka na umalis. Iilan-ilan naman ang nandoon. Dito ka na lang. Yan may ano eh. Alam mo kayong mga asawa, pagpapala kayo sa inyong mga asawang lalaki. Hindi. Honestly, you are a helper suitable for your husband. Kaya kayo'y nag-iisip how to help your husband. And we appreciate that. Nung aking dinaanan si Brother Bonnie, nandun din si Sister Sally, nakapulupot sa kanyang asawa. Huwag ka nang umalis. Ay, iba si Jonas. Itinutulak yan ng kanyang asawa. Tinutulak. Nariyan ka si Madam. Wala, akita mo na. Itinulak ka. What is my point? I have to push the agenda of God eh. I know I have to be there kasi mga nagsisimulan church yan. They need someone to represent authority and leadership. I have to be there, lalo't nagsisimula na. Darating ang time, pag sila stable na, bahala na kayo. Bahala na kayo. At ako'y magsisimula uli sa iba. Saan? Sa Mars, kung talagang may tao na doon. Baka makapagdala na si Elon Musk. O, sino sasama? Wag na. At puno na ang van. Pride is so deceitful. Naniniwala ngang better siya. Di na nakikinig sa sinasabi ng parents kasi alam na daw niya. Kayong mga bata ha, pag may sinasabi ang parents ninyo, hindi na kayo nakikinig. Ang sabi ninyo, sasabihin ninyo, yan na naman. Tingnan mo ang sunod na sasabihin. Sasabihin ay nung siya'y nag-aaral, siya'y naglalakad. Naglalakad siya kung ilang layo, samantalang tayo ay tayo sakay pa at may baon tayo. At pagkatapos sasabihin na yan, ang kanilang pang-ulam lamang ay nakabalot doon sa plastic o kaya nakabalot sa dahon at ang kanilang pang-ulam lamang ay itlog at saka samantalang yung mga mayayaman yung mga ganyan, siya nagtitiis, samantalang tayo ay talagang blessed na blessed sapagkat tayo ay meron. Yan ang sasabihin. Tingnan mo. Kayong mga bata, hindi talaga ninyo alam. Kaya kayo'y ganyan dahil nagtiis nga ang parents ninyo. Amen? At kapag nagkukwento ang parents ninyo, kahit 100 beses na ninyong napakinggan, ay makinig ulit kayo. Bakit? Darating ang time, kayo naman ang maggagayan sa anak ninyo. Gagawin din ninyo yan. At kung anong itinanim mo, yun ang iyong Nandiyan pa ba kayo? Hindi na nakikinig sa sinasabi ng teacher at alam na rin daw niya. Ang mabigat, hindi na rin nakikinig sa sinasabi ng pastor at yun daw in-preach na noong 2023. Aba, ay talaga namang... Hindi yan maglilingkod maliban siya'y nasa major role. Hindi yan saasayaw maliban ilagay siya sa gitna. Gagawin lang niya ang kanyang dapat gawin kung may nakakakita. Susunod lang siya kung nasa kanya ang credit. That is pride. Kung meron kang binigay, it is for your benefit, for your sake, and for your glory. If others will not know it. Pero alam mo gang ang flesh ayaw noon. Gustong-gusto ng flesh na makita ng iba ang iyong ginagawa. Kaya minsan ipipilit mong isingit sa kwento. Ako ang may bigay ng baboy. Salamat. Samantalang yung nangyari ng walang nakaalam, praise God, ang reward buong-buo sa iyo. Pero kapag ka ikaw kumurit na, kita mo sa lechon, ang unang nawawala,
yung bandang, pag kumurit ka na bawas na ang reward sa'yo. Ikaw din, sayang yung ginawa mong mga kabutihan, may katumbas yung reward sa langit. Huwag mo namang bawasan. Huwag mong kunin ang reward dito sa lupa. Hayaan mong buong buo yun. Are you there? Nandiyan pa kayo? Sabihin mo, I must decrease. As we grow in humility, we will serve more. Yan ang mapapansin mo. Habang ikay nagpapakumbaba, you will serve more. If you think you are better than the others, you will not serve. By the way, mag-aano lang ako. Melody said that to me kasi she's not feeling well. Gusto niya nandun ako. At talaga namang gusto kong mag-stay. Nagpe-pray ako, Lord, ano ba to? Pero nakita ko, umaayos naman. Ganyan. I thank God for my wife na talaga naman pong kahit ayaw niya akong palsen noong gabi, nakita ko inaayos ang aking damit. Ayaw kong palsen noon inaayos niya ang aking damit. Kompleto. Ganyan. Sabi ko, nakakatuwa naman. Miski ayaw, inaayos ang damit ko. Dahil talagang aalis ako nang wala akong damit pagka ako hindi ko alam ang aking dala. Ayun, kompleto na. Nandun ang toothbrush, toothpaste, nandun ang praise God. So, papalakpak ang aking mga kapatid. Tayo ilalabas ulit. Shuttles tayo, Shuttles. Anyway, remember, habang nag-aagawa ng disipulo kung sinong uupo sa kanan at sa kaliwa ni Jesus, remember the story? Mayroong nakabulong kay Jesus pwede gahong pag kayo nasa kaharian ang nakaupo sa kanan ni ako at ang nakaupo sa kaliwa ako. Actually, ginamit pa yung ina para bumulong kay Jesus. Ay nalaman ng mga disipulo. Pagkakagalit, sabi, kayo naman ang dalawang naunahan tayo sa pagsasabi ay lahat ay may gustong umupo sa kaliwa at sa kanan ni Jesus, nag-aagawan. At habang sila'y nag-aagawan sa title, nag-aagawan sa position, alam mo ang ginawa ni Jesus? Yung kanyang balabal na nasa kanyang bayawang at nakabigkis sa kanyang robe, inalis niya, nilagay niya sa kanyang balikat. Kumuha ng palanggana, umupo at sinabi, mga disipulo ko, parinig kayo, tuhugasan kong inyong paa. Sa halip na trono, ang kinuha ni Jesus, tuwalya ang kinuha ni Jesus. We must decrease. Pinakitaan naman tayo ni Jesus kung anong gagawin Siya na talagang nakaupo sa trono, iniwan nga niyang trono Bumaba sa lupa at naging lingkod. Naging servant. At yung sabi ng ating Panginoon, yun ang gayahin natin. Huwag tayong tumulad kay Lucifer na wala na sinabi kundi, I will ascend on high. I will put my throne on the top of the clouds. Kung pinagsasabi nito. Ang mahirap sa may pride, hindi niya alam na meron siya. And then sabi ni Jesus, Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Di siya dumating para paglingkuran. Ako po I want to thank God sa buhay ng mga security na nag-aayos diyan. Marami silang kwento sa akin, ako naman ay natutuwa. Talagang kung paano, siyempre may mga minsan may mga nadating na may mga problema, kaya medyo dala nilang problema, makakaharap naman itong mga minsan yun naman sa ibang church nangyayari, hindi dito Pero sila po yung nagpe-pray bago magsimula. Nagpe-pray sila na magawa nila ng maayos ang kanilang gagawin, nang may ngiti sa labi at may pagpapakumbaba. Wala namang bayad yung mga yan. Pati uniforme sila. Nakitang dumating ditong mayor ng ibaan ang mga bodyguard na gusto't mayaman. Sabi, mas maganda huwag yun ay suot. Gusto rin namang mag-level up ang suot nila kasi ang suot nila hindi ko malaman kung yung sa DPWH yata ganyan. O kaya, ngayon naman sabi ko, huwag kayong mag-alala. Titingnan natin, kayo yung nakagusto't mayaman para kayong taga-BDO, pagka yung o kung meron di ang puso ay naantig,
at gusto ninyong ibili ng gusot mayaman. Yung kanilang suot, gustutin ninyo. Yan na! Sa 2026, we will enjoy serving. Pure service. Pag sinabi kong pure service, walang kapalit, lingkod lang. Walang ninanais na recognition. Kahit nagsakripisyo ay hindi naghihintay ng palakpak because we want na si Lord lang ang mataas. Amen ba? Service or serving is a powerful expression of humility. Serving prioritize the needs of our neighbors. Serving not to be recognized or praised. At hindi ka ma-open na hindi ka na-mention, hindi ka inasikaso, hindi ka pinaupo, hindi ka inuna, hindi ka pinaglingkuran. Kasi in the first place ay hindi mo hinahanap yon dahil you said, I must decrease. Kindly say, I must decrease. Kaya pag ikaw'y dumating dito at ang tagal mong nakatayo, tinahanapan ka ng upuan at medyo late ka, medyo nagsisiksikan sa likod, hindi ka makasamba, hindi ka gusto mo makapag-worship, ayaw ka namang palakadin ni Pastor P1. Hayaan mo manatili ang iyong ngiti sa labi. Ano? Dahil napansin ko, nagkakaroon na ng sense of ownership. Anong sense of ownership? Yang siliyang yan ay akin. Inupuan ko 3 linggo na. Akin yan. Huwag mo akong unahan. Kaya pag siya'y dumating at may nakaupo, sa silyang 3 linggo na niyang inupuan, masama ang kanyang tingin, nawawala ang kanyang ngiti sa labi. J.A. Rosario, ha? Ang pastor ninyo'y masayahin. Kayo dapat ay masayahin kahit wala kayong maupuan. Ha? At kung talagang wala kayong maupuan, huwag ninyong hintayin ang sunod kong sasabihin. Kung wala kayong maupuan, magsisimula tayo ng second service, malapit na, afternoon service. At kung ikay dumating na ng kalahati, yung kalahati, huwag ka nang pumasok. Ha? Ay yung iba'y ang ginagawa nung una, pumasok ng late, and then, umattend ng second service, umalis din sa kalahati. Hanggang hati-hati. Ginawa niyang sinihan, Yan na, di yan na sa parting iyan, di yan na. Yups, tayo na. Sabihin mo, we must decrease. Bakit mas malaking problema kapag yung alam natin tayo ay medyo mayabang na pero hindi tayo bothered? Kasi kung ang tingin mo ay ang pagmamataas mo, hindi kailangan baguhin, ipopromote mo pa ito. Aakagin mo silang pumunta sa Yabangan Nights. Yabangan Nights nga ba tawag doon? Sa Lipa. Ngayon ko lang talaga, hindi ko maunawaan. Bakit ka pupunta sa Yabangan Nights? Kung yun ay Yabangan Nights, alam mo kung sinong nandoon. Mga nights, mga Ba't ka pupunta? Alam mo, kung ako'y konsehal ng Lipa, papapaltan ko ang pangalan. Kasi pinopromote mo yung karakter na yun eh. Kaya yung napunta doon, nagsimulang humble na humble, paglapit pa lamang sa Yabangan Nights, may ibang espiritong pumapasok. Bisikleta ang dala. Isipin mo yung espiritu ng yabang na iyon. Tingnan mo ang Rosario. Narito ang ating mayor. Wala. Si Mayora, wala. Hindi, dahil pupurihin ko para, marinig naman ako'y namumuri. Ang pangalan ng ating mga sineselebrate dito, walang mga Yabangan Nights. Dito'y Sinok Money Festival. So anong pinopromote natin? Sabi mo, katakawan, ano ba naman yan? Hindi yun. Ang pinopromote natin ay family values.
Paano naman nung naging family values? Kasi naaalala mo nung una na malengke ang iyong inay, umuwi may dalang sinukmani. Iyan! Yan ang pinopromote natin. Saka naman nakakitang, parinig kayo, saksihan ninyo ang Yabangan Nights. Sana'y may makarinig na konsehal ng Lipa. Paltanan ninyo ang pangalan. Sa halip na Yabangan Nights, tumulat kayo sa JA1 Rosario, Worship Night. Tayo kayo magkaka-worship night ulit. O, dadami-damihan natin, ano? Dadating daw si Echo, ano? Clifford, dadating si Echo? Okay. Sige. Kasundo. Kaya po tayo may worship night, para yung ang gusto'y mahaba ang worship, doon kayo umattend. Ha? So, 2026 is a year of greater increase in humility. Ang labanan ay hindi pataasan, ang labanan ay pababaan. Inaakala natin nagpakumbaba na tayo, may ibababa pa yan. Be aware na hindi recognition ang hanap natin. And be watchful na makapasok ang pride in the form of enjoying the increase. Ano pang ibig sabihin enjoying the increase? Kasi nga, we have declared so many increases nung una pa. Lagi tayong natataas, magkakakotse ka, magkakabahay ka, mapopromote ka, matatanggap ka sa abroad, makakapag-travel ka, magkakabisa ka, magkakarelasyon ka, ang dami, lahat increase. Ang problema, we don't know, we are already enjoying the increase. Anong masama doon? Okay, bigyan ko ikaw ng isang pangako ng Diyos, ha? Isa sa pangako ng Diyos ay, we are the head and not the tail. Diba? Tayo ulo, hindi tayo buntot. And I did not know that I was already enjoying that increase. And by enjoying it, napipid na pala ang aking pride. Sample. Kami nagpunta sa Bataan, sa Las Casas de... Hindi. Asukar. Akusar. Asukal. Okay. Ayun po ay mga lumang bahay kung saan kinukuha, pag nakuha sa Lemery, Casa Lemery, ganyan. Ayun naman mga guide, hindi naman alam ang deliverance. Laging sasabihin papasok po tayo dito at paglabas po natin ay kasama na po natin ang may-ari. Ano ba naman yun? Mga lumang bahay. Hindi ako ikat ng cut. Ay, itong batang ito, hindi alam mo sinasabi niya eh. Yung isa naman, tayo po umakyat, nasa itaas po ang may-ari. Ay, mga lumang bahay yun. At ay papakita yung mga picture na Anyway, ito po ang pangyayari. Yan sa Bataan, ha? Okay. By God's grace, ako naman malimit kong maranasan. Ako'y nasa SM sa Lipa, may mamano, ganyan. Nasa Batangas, may mamano, ganyan. And nasasabihin tapos ako naman kung makipagkwentuhan, yung paragan tayo, close na close ko. Lumaki, pinalaki kami ng tatay na ganun Yung mga politiko, yung pag nakuha ko gayon. Pero, marami naman ng kakilala ko, pero ngayon ako nagtatanong, saan ka nga JA1? Gayon. Saan ka nga gayon? Sanay naman ako ng ganun. Okay lang, hindi ako na doon. Kami nasa Bataan. Kami naglalakad, sabi sa akin Kuya ito? Saan kaya rin? Ako ganyan. Okay. Ngayon, doon ang nag-iikot sa Egypt Hindi kami nag-iintay. Nung kami aakyat, may bumaba. Pastor ito? Ako ayan na. Akin namang aking asawa. Sabi sa akin, Papa, ako'y naniniwala na sa iyong ikay public figure. Siyempre, hindi ako nagpapahalatang ang puso ko yung Ay, biro mo, ako pala'y napipid na pala ang pride ko. Itong sinabi ko kay Pastora, maniwala ka, pag may bumati pa uli mamaya. Heto na nga, kami nandoy may lumapit. Pastor, mano po?
May kasama pa. Mano po, taga saan kayo? Ewan Rosario ko. Ba't narito ka? Ngayon, sabi ko, tinanong mama, marigyan mo lang. Alam mama, ako'y nababother na. Ganyan yan eh. Pag alam mong may mali nang nangyayari, pakiramdaman mo, nawawala yung balance, nawawala ang peace. Sabi ng Holy Spirit, nayang hores, nayabang na. Ika'y makinig kapag there is something, at sabi ko, Lord, sorry po. Akala ko, we are declaring, you're the head and not the tail. Okay lang. No. This time, don't enjoy the increase. Enjoy the decrease. Anong ibig sabihin? Na kahit nakaupo lang doon, meron kang peace. Kahit walang makarecognize sa iyo, okay lang. Bakit? Hindi ko naman gusto kita sa sarili ko eh. Hindi naman ako hanap sa recognition eh. Bakit? I have a peace with my God. Sapat na ako'y kita ng aking Diyos. Sapat na yon. Public figure. Problem sa pride, ikaw lang ang masaya dito. Ang iba'y sinasakyan ka lang kasi halatang sayang-saya ka. Pag natuwa, medyo napit ang pride mo, tuwan-tuwa ka, napansin ng kasama mo, kagaling mo talaga, ikaw kahit sa pumunta kilala ka, Kasi nakitang masaya ka. Gusto lang yung pasayahin ka, pero mag-ingat ka. Pag sinabi yon, i-check mo na agad ang sarili mo. I don't want this. Hindi ito ang gusto ko. Ang gusto ko, ang tumaas ay ang Diyos ko. Okay. Ayaw ko naman tayong magpakayo, no? Religious ang dating, spiritual. Kung ikaw ay na-recognize, praise God. Wala kang magagawa doon. Praise God. Ang problema, kapag ikaw ang may gustong ikay ma-recognize. Yun ang problema. Ninong ka sa kasal. Ay sa listahan ay nasa pang-labing siyam ka. Dahil ang ninong ay 42 pairs. Ayain na naman. Huwag na ninyong pansinin nyo. Huwag ka na yung imimake. Yan na ninyo. Walang sabing, picturean, kitang-kita ko, agawan doon sa tabi ng, agawan. Pasingit nga po. Gusto'y sa tabi ng ikakasal. O kaunti nga pong tabi para makapasok lahat. Ganyan. Pasok pa ho. Bakit ka gusto mong ikaw ay ma-recognize? Doon ka sa sulok. Bakit? Kita ka ng Diyos mo at okay na yon. Siya, mapapansin ko yan sa mga magnininong dito, wala nang tatabi doon sa groom at sa bride. Kayo na po. Lalo't ako nagkasal, tinuturo na ng asawa ko ang relo. Ibig sabihin, ipaltang ko daw ang relo nga. Pag ako magkakasal, alam nila, nakatingin si pastor. Kayo na po daw, kayo na po. Tatapusin ko na. Ako'y nangangalhati pa. Talagang yung pagpapakumbaba, napakadaming dapat sabihin diyan. So, in closing, tingnan natin kung magkaka-part 2 tayo dito. Abay, madami pa talaga yung pagpapakumbaba, kailangan nating marinig. In closing, ang labanan ay pakumbabaan, hindi pataasan. Sabi ni John the Baptist, siya'y kailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. Si Jesus ang bida, hindi ako, hindi tayo. Amen? Come on, stand up please. Dahil ang bida ay si Jesus, ay sambahin natin ang bida. Hayaan naman natin siyang sumikat sa kalagitnaan natin. Amen ba? So kahit anong nararamdaman mo, anong napipil mo, ano man yan, doesn't matter. Hindi naman ikaw ang bida Hindi naman ikaw ang mahalaga Hindi mahalaga ang nararamdaman mo sa panahong ito. Ang mahalaga ay mapupurihan mo the Most High God. Amen? Is so gone. Sing with me how great
Thank you for giving yourself to us to be worship and praise. We have a very high God, worthy to be lifted up, worthy to be honored, worthy to be worshipped. At kami po'y nagagalak, Panginoon, at binigay ninyong inyong sarili upang aming sambahin, sapagkat kami design sumamba. Kaya, Panginoon, anumang dinaraanan, anumang sitwasyon sa buhay, it will not change anything. You are still the most high God, worthy to be praised, worthy to be worshipped. At Lord, biyayaan mo kami na everyday ang aming mindset is that you will increase while we must decrease. Igabay mo kami, Panginoon. Check us. Pag itinatas na namin ang aming sarili, check us, O God. Ayaw namin noon. At Lord God, tulungan mo naman kami, biyayaan mo kaming maitaas ka sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. This is our prayer. This is the cry of our hearts. Lord, let JA1 Rosario lift you up, worship you more. You deserve it. Sa ngalan mo, hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, itataas ang ngalan mo. hari ng buhay ko, ako'y sumasamba.